Sa isang lungsod na punong-puno ng mata, CCTV, surveillance, at lihim na tagamasid may mga krimeng akala mo'y perpekto. Pero paano kung may mga taong mas matalas pa ang mata kaysa sa mga kriminal? Ito ang Cold Eyes, isang Korean thriller kung saan bawat galaw ay binabantayan at isang pagkakamali lang tapos na ang laban. Sa subway, minamasdan ni Yoon-jo ang isang lalaki. Samantala sa labas, isang misteryosong lalaki ang nakikitang naglalaro ng Sudoku at sumasakay sa subway. Naglakad siya sa pagitan ng mga upuan at nadaanan sina Yoon-jo at ang lalaki. Pagkababa ng tren, sinundan ni Yoon-jo ang lalaki hanggang sa isang restaurant. Samantala, ang misteryosong lalaki ay nasa isang parking lot, hinihintay na tumama ang sikat ng araw sa CCTV. Pagkatapos nito, pinasok niya ang isang kotse at gumawa ng ilang pagbabago roon sa hindi malinaw na dahilan. Pagkaraan, umakyat siya sa rooftop at nagmasid sa paligid. Dito isiniwalat na siya si Shadow, ang leader ng isang gang ng magnanakaw, at sila ay naghahanda ng magnakaw ng isang bangko. Doon, kinonekta niya ang sarili sa linya ng radyo upang malaman ang galaw ng pulisya. Lumalabas na dati na siyang nagtanim ng bomba sa isang kotse at ito ay sumabog upang iliga ang atensyon ng mga pulis. Nagbigay siya ng signal sa kanyang mga tauhan upang simulan ang pagnanakaw at maingat na pinlano ang kanilang pagtakas. Sa mga utos ni Shadow, nagawa nilang magnakaw ng tiyak na target sa loob lamang ng 3 minuto at walang iniiwang bakas. Gayunman, naging sikim ang isa sa mga magnanakaw at nalagay sa panganib ang buong grupo. Dahil sa pagkaantala, natukoy ng pulisya ang kanilang van at sinimulan silang habulin. Bilang reserba, inutusan ni Shadow ang isang matabang lalaki na magmaneho ng truck na bumangga sa mga pulis at nagpalaya sa mga magnanakaw. Nagawa ring makatakas ng matabang lalaki matapos ang aksidente. Bumalik naman kay Yoon-jo, nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan at hinarap siya ng lalaking sinusundan niya. Sinuri ng lalaki ang kakayahan ni Yoon-jo sa pagsunod at binigyan siya ng payo. Lumalabas na ang lalaki ay si Hwang, ang pinuno ng Special Crimes Unit, at si Yoon-jo ay nagnanais na sumali sa Secret Service. Sinubak siya ni Hwang at tinanong tungkol sa mga nangyaring detalye habang sinusundan niya ito. Dahil sa kanyang photographic memory, naituro ni Yoon-jo ang lahat ng nangyari kasama ang eksaktong oras at lugar. Gayunman, may isang detalyeng kanyang nakaligtaan at hindi niya nasagot ang huling tanong. Pagkatapos, ginabayan siya ni Hwang na balikan muli ang kanyang alaala at tingnan ito mula sa ibang perspektibo. Sa tulong niya, nasagot ni Yoon-jo ang huling palaisipan at siya ay tinanggap sa serbisyo. Sa opisina, inatasan si Hwang na mag-imbestiga sa pagnanakaw sa bangko. Sinuri niya ang CCTV footage sa parking lot ngunit wala itong naibigay na resulta dahil naghintay si Shadow na kumilos lamang kapag tumama ang araw sa CCTV. Samantala, hindi rin makita sina Shadow at ang kanyang grupo sa iba pang mga CCTV. Sa kabilang banda, nakipagkita si Shadow sa kanyang gang upang kunin ang nakaw. Bago umalis, pinahirapan niya ang kasamahan na naglagay sa panganib sa plano at pinatay ito. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang madilim na eskinita upang ipasa ang nakaw. Nakipagkita siya sa kanyang master na siyang nag-utos rin ng pagnanakaw. Ibinunyag ng master na ang kliyente ay ang chairman ng bangko na nais kunin ng ilang ari-arian ng bangko bago siya bumaba sa pwesto. Samantala sa opisina, muling sinuri ni Hwang ang CCTV at nagpa siya na subaybayan ang matabang lalaki. Gayunman, natakpan ng mukha nito kaya kinailangan nilang gumawa ng ilang pagsasaayos. Gamit ang kanilang advanced AI, matagumpay nilang nakilala ang matabang lalaki na may palayaw na hipo. Samantala, dumating si Yoon-jo sa kanyang bagong opisina at ipinakilala siya ni Hwang sa iba pang mga kasapi ng grupo. Inatasan siya sa surveillance unit kasama sina Sloth, Monkey, Mole, Viper, Parrot, Ostrich, at Squirrel. Ibinahagi ni Hwang ang detalye ng investigasyon at naghanda ang lahat upang arestuhin si Hippo. Ang operasyon ay pinamunuan ni Hwang sa tulong ng baguhang si Yoon-jo. Inatasan ni Hwang ang bawat kasapi sa kani-kanilang pwesto batay sa kanilang tungkulin at kakayahan. Nagbalat kayo silang lahat at ang tanging gawain ay manmanan ng lihim, hindi makipagsagupaan, dahil ang kanilang mga anyo ang kanilang puhunan. Gayunman, hindi nila matagpuan si Hippo kahit maghapon na silang nagmamanman. Samantala, binisita ni Shadow ang isang tindahan na tinatawag na National Foods, na siya ring kanyang taguan kung saan maingat niyang pinaplano ang kanyang mga pagnanakaw. Bumalik sa grupo. Nakakita sila ng isang lalaking may parehong tindig at paraan ng paglakad tulad ni Hippo, at nagplano silang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Agad na kumilos si Squirrel at nilapitan ng lalaki, ngunit lumalabas na hindi ito ang kanilang hinahanap. Sa kabilang banda, si Shadow, na nakaplano na ang susunod na pagnanakaw, ay sinimulan ang operasyon.
Sa pagkakataong ito, ninanakawan nila ang isang archive upang magnakaw ng ebidensyang nagbubunyag ng katiwalian ng isang kumpanya, ayon sa utos mismo ng kumpanya. Sa loob lamang ng ilang minuto, matagumpay na naisagawa ang pagnanakaw ng walang anumang balakid. Gayunman, napansin ni Shadow na may isang lalaking nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Agad niya itong nilapitan at pinatay upang matiyak na ang pagnanakaw ay magaganap ng walang iniiwang bakas. Sa kabilang panig, galit na galit ang boss ni Huang nang malaman na ang parehong mga magnanakaw ay matagumpay na nakapagsigawa ng dalawang pagnanakaw. Pagkatapos ng pagnanakaw, inatasan ng master si Shadow ng panibagong trabaho. Gayunman, tinanggihan ito ni Shadow dahil nais na niyang tumigil at mamuhay ng payapa. Hindi ikinatuwa ng master ang sagot na ito at ipinadala niya ang kanyang tauhan upang patayin si Shadow. Habang papaalis na sana si Shadow sakay ng kanyang sasakyan, sinakal siya mula sa likuran ng tauhan ng master. Sa kabutihang palad, nailigtas niya ang sarili sa pamamagitan ng pagbabangga ng kotse sa pader, na nagresulta sa pagkahagis palabas ng umaatake at pinatay niya ito. Pagkatapos nito, binalikan niya ang master at may pag-aatubiling tinanggap ang trabaho. Samantala, muling kumilos ang unit. Sinuri ni Yunjo ang naging takbo ng investigasyon noong nakaraang araw at nakakita ng isang blind spot sa kanilang ginawa. Hindi agad naniwala si Huang, ngunit tinanggap niya ang ideya matapos makatanggap ng kaparehong conclusion mula sa headquarters. Kaya naman, sinimulan nilang muli ang investigasyon. Sa pagkakataong ito, si Yunjo ang direktang pinagkatiwalaang magsiyasat. Muli, inayos ni Huang ang pwesto ng kanyang mga tauhan at sinuyod nila ang bawat posibleng lugar at eskinita. Dahil sa pambihira niyang kakayahan, agad na natukoy ni Yunjo ang isang target na pinaghihinalaang si Hippo na may 70% posibilidad. Subalit nabigo ang unang face verification dahil sa isang insidente. Sa huli, pumasok ang lalaki sa isang tindahan at si Squirrel, na nagkunwaring cashier, ang nagkumpirma ng kanyang pagkakakilanlan ng 100%. Pagkatapos, sinundan ni Yunjo si Hippo hanggang sa kanyang apartment at nakumpirma ang numero ng kanyang silid. Matapos matukoy ang kanyang lokasyon, dumating si Squirrel upang magtanim ng mga nakatagong CCTV upang mabantayan ang galaw ni Hippo. Samantala, malalim na nag-iisip si Shadow at pinaplano ang kanyang susunod na hakbang. Maingat niyang inuulit sa isip ang mga senaryo at tinatantya ang oras ng bawat kilos upang matiyak na ang lahat ay maisasagawa ng perpekto ayon sa plano. Sa pagkakataong ito, balak niyang pasukin ang server ng Korean Stock Exchange at magtanim ng isang software na hinihingi ng kliyente. Samantala rin, binisita ni Huang at ng kanyang boss ang apartment kung saan pinatay ni Shadow ang isang lalaki sa nakaraang pagnanakaw. Gayunman, wala silang makitang anumang bakas tungkol sa pagkakakilanlan ni Shadow. Napansin ni Huang ang marka ng tripod ng kamera at napagtanto niyang minamasdan ni Shadow ang kanyang mga pagnanakaw mula sa itaas ng isang gusali upang magkaroon ng malinaw at malawak na tanaw. Sa gabi, napansin ni Yunjo na may isang batang babae na naglalabas ng basura ni Hippo. Agad niyang kinuha ang supot at sinuri ang laman nito. Sa tulong ni Huang, nagawa nilang buuin muli ang isang papel ng Sudoku. Dahil sa mga mali sa mga sagot, napaniwala silang ang papel ay isang pahiwatig tungkol sa susunod na misyon. Sinuri nila ang lahat ng posibleng kombinasyon ng mga numero at napagtanto nilang ito ay isang IP address ng Korean Stock Exchange. Samantala, nakita si Hippo na bumibisita sa isang lumang gusali at sinundan siya ng unit. Kumuha sila ng mga litrato ng kanyang mga kasabwat upang makilala ang mga ito. Sa tulong ng AI, nakumpirma nila ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga sangkot. Nagpasok din sila ng isang espiya upang marinig ang lahat ng kanilang mga plano. Bukod pa rito, nahack nila ang isa sa mga teleponong konektado kay Shadow at nalaman ang kanyang lokasyon. Pagkatapos nito, naghanda ang lahat ng kasapi ng dalawang magkalabang panig. Muli, kumonekta si Shadow sa linya ng radyo at napagtantong nabisto na sila. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itigil ang misyon at kumalat. Napagtanto ng boss na aatras ang mga ito kaya inutusan niya ang tactical team na kumilos at hulihin sila. Sa tulong ng headquarters, agad na nagtungo si Huang sa rooftop upang harapin si Shadow. Sa kasamaang palad, nakatakas ito mula sa gusali. Hindi sumuko si Huang at humingi siya ng tulong kay Yunju. Samantala, minanipula ng pulisya ang daloy ng trapiko at matagumpay na itinaboy ang mga magnanakaw patungo sa kanilang bitag. Isa-isa silang napaligiran at naaresto. Sa 6 na magnanakaw, 4 ang nahuli at 2 ang namatay. Sa kabilang panig, ang headquarters na nakapasok sa telepono ni Shadow ay tumawag upang tulungan sina Huang at Yunju sa pagtukoy sa kanya. Sa lahat ng taong nasa linya, isang misteryosong lalaking may dalang brown na bag ang natukoy. Bukod dito, nakita na rin ni Huang ang lalaking ito malapit sa stock exchange. Tinutukan nila ang lalaki at sinundan siya ni Huang.
Gayunman, nalagay sa panganib si Huang kaya kinailangan siyang sagipin ni Yunju. Sinundan ni Yunju ang lalaki, ngunit biglang tumawid si Shadow sa kalsada upang iliga siya. Si Squirrel ang pumalit at nagkunwaring traffic officer upang harapin si Shadow. Subalit nabisto ito ni Shadow at sinaksak niya si Squirrel gamit ang panulat. Agad na tumakbo sina Huang at Yunju upang iligtas siya, ngunit huli na ang lahat. Itinigil ang misyon dahil sa pagkamatay ni Squirrel kahit pa matagumpay nang natukoy ni Huang at Yunju ang pagkakakilanlan ni Shadow. Sa gabi, binalak ni Shadow na patayin ang Master upang tuluyang putulin ang lahat ng ugnayan bago tuluyang magretiro. Mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Master, ngunit higit na bihasa si Shadow kaysa sa kanila. Hinarap niya ang mga ito at dahan-daang lumapit kay Master sa isang eskinita. Pagkaraan ng ilang sandali, narating niya si Master at agad niya itong pinatay. Samantala, labis na naapektuhan ng Special Unit matapos mabigo ang misyon at mamatay ang isa nilang kasapi. Dahil dito, opisyal silang inalis sa operasyon. Hanggang isang araw, naalala ni Yunjo ang mga gabay ni Huang at napagtanto niyang nakita na niya si Shadow sa subway, hawak ang isang menu ng National Foods. Agad siyang nagtungo sa taguan at sinundan si Shadow. Ipinagbigay alam din niya kina Huang at sa headquarters ang nangyayari, at opisyal na muling ipinagpatuloy ang misyon, kung saan ang boss ang ganap na umako ng responsibilidad. Sinundan ni Yunju si Shadow hanggang sa isang restaurant. At nakita itong may hawak na peking pasaporte upang makaalis ng South Korea. Naghinala si Shadow kay Yunju at hinarap siya. Patuloy na iniiwasan ni Yunju ang mga tanong hanggang sa dumating si Huang. Dahil sa kanyang pagdating, tumakas si Shadow, at si Huang ang mag-isang sumunod sa kanya. Sa kasamaang palad, nagulat si Huang nang biglang umatake si Shadow at saktan siya. Sinaksak siya ni Shadow sa tiyan at ilang ulit siyang napagtagumpayan. Nang marinig ni Shadow na papalapit na si Yunju, iniwan niya si Huang at tumakas. Inutusan ni Huang si Yunju na ipagpatuloy ang pagsunod kay Shadow, at bagamat nag-aatubili, sinunod niya ito. Sumunod si Yunju sa isang lalaki ngunit napagkamala niya itong si Shadow. Dahil dito, napaiyak siya sa paniniwalang muli siyang nabigo na mahuli si Shadow. Biglang tumigil ang ulan at muling lumitaw si Shadow mula sa kanyang pinagtataguan. Sinundan siya ni Yunju hanggang sa isang hagdang pababa patungo sa isang abandonadong underground platform. Sa kabila ng pagkawala ng signal ng telepono, nagawa ni Huang na nailigtas na ng mga medic na matukoy ang lokasyon gamit ang hindi malinaw na impormasyon mula kay Yunju. Habang siya ay nagmamasid sa paligid, bigla siyang inabutan ni Shadow at ginawang bihag. Dumating ang mga pulis ngunit hindi makabaril dahil sa sitwasyon. Nanatili roon si Shadow habang hinihintay ang pagdating ng tren. Sa kabutihang palad, nagawa ni Yunju na saksakin si Shadow sa binti dahilan upang tumakas ito na pilay. Dahil sa sugat, hindi na siya nakatakbo ng mabilis upang matakasan ng mga pulis. Tumakbo siya palabas, ngunit naroon na si Huang na naghihintay sa kanya. Binalak ni Shadow na muling gamitin ang paparating na tren para lituhin, ngunit determinadong barilin siya ni Huang sa kabila ng panganib. Sa kabutihang palad, matagumpay na nailihis ang tren at ilang bala ang tumama kay Shadow na ikinamatay niya. Nabunutan din ng tinik ang headquarters dahil opisyal nang naisara ang misyon. Sa huli, nagtipon ng team upang magbigay galang kay Squirrel na nagbuwis ng buhay sa pagtupad ng tungkulin. Pagkatapos nito, bumalik sila sa aksyon upang arestuhin naman ang isa sa mga kakilala ni Shadow. Para sa akin, ang Cold Eyes ay isang underrated Korean thriller na hindi umaasa sa barilan o habulan lang. Ang lakas nito ay nasa tensyon, yung pakiramdam na may nanunood kahit tahimik ang eksena. Solid ang performance ng cast, lalo na sa pagitan ng pulis at mastermind, parang chess match na bawat galaw may kapalit. Hindi ito basta action film, kundi isang matalinong laro ng obserbasyon, disiplina, at pasensya. Kung trip mo ang suspense na dahan-daang sumisikip, siguradong tatama sa iyo ang pelikulang ito. At yan ang Cold Eyes, isang pelikulang nagpapatunay na hindi lahat ng laban ay kailangang maingay para maging intense. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng Korean thriller, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment kung ano ang susunod na movie na gusto mong i-recap, at mag-subscribe para sa mas marami pang Asian movie recaps.